What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Hello guys, Assalamualaikum. Ayan, hello mga shalak. Nagkakape lang ako ngayon and 8 o'clock na ako nagising, mga 8:05 na ako nagising. Nag-cancel ako ng onboarding appointment ko because sasamahan ko nga yung friend ko papuntang parang veterinary hospital or veterinary clinic. Pero nandun na siya daw, nandun na siya. I think dumiretso siya after ng shift niya. So, hindi ko na siya nasamahan. Sabi niya, tinext ko siya, sabi niya okay lang. Kahit naman hindi ako nag-cancel ng onboarding appointment ko, ay late pa rin ako guys kasi 8 o'clock or 8 a.m. supposedly yung aking schedule sa aking onboarding appointment. Pero, na-cancel yun. 8 o'clock. So, late pa rin ako. So, hindi naman sa na-cancel. I mean, pinamove ko siya ng 1 p.m. Okay na rin, 1 p.m. Meron pa tayong time para, mag-ayos dito ng mga paperworks, maybe mag-gym before going to an onboarding appointment. Ano pa? Meron pa tayong time na mag-relax. Kasi kahit hindi ko naman yun pinakancel at hindi ako natuloy sa, para samahan yung kaibigan ko, ay late pa rin ako kasi 8:14 ako nagising. So, mga 9 ako darating siya. Hirap talagang gumising ng maaga. Kaya, hindi ko talaga trip or hindi ko talaga kayang mag-morning shift. Dati always akong late. Ayan. Basa tayo ng mga comment ng ating mga subscribers. Shalak, magkano apartment mo dyan? Ang apartment ko dito, ang base rent ko, nasabi ko na nasa mga 1K. Halos pareho lang. Kung isusuma total mo lahat ng mga amenity fee, yung parking, everything, halos konti lang yung difference from my previous apartment. Pero ito, napaka-secured and napakaganda. Don't worry, bibigyan ko kayo ng parang whole day, whole vlog apartment tour very soon kapag okay na tayo dito sa community na to and at the same time dito sa apartment na to. Ayan, konti lang yung difference. Secured kasi smart home, tapos meron pang gate, yung community as in napaka-secured ng community na to. And pangalawa kung bakit kinuha ko tong apartment na to, ito na yung hindi siya ito yung pinaka lowest, pero ito yung pinaka much better value for money. Napakalapit din niya sa ospital, secured and napakalapit sa ospital. I think 3 to 4 minutes drive lang nasa ospital ka na. O diba? Napakaganda. I can save a lot of time in terms of driving. Kasi dati, sa previous hospital ko and apartment, nagda-drive pa ako ng halos 22 to 25 minutes per day. Kung minsan, 30 pa. O diba? So, that is around 1 hour na misisave ko sa driving. 1 hour ng oras ko, imagine that, every day. Kung pumapasok tayo ng
12 shift per month, you can save around 1 whole shift or 12 hours per month. O, diba? As in, laking ginhawa din. Tapos, ano pa? Makakasave din tayo ng gas, guys. Imagine niyo na lang, nasa siguro mga 8 to 10 miles per way yung layo from apartment to the hospital ko dati. So that's around a driving of 20 miles. Tapos 20 miles times mo by 6 or 12 shift, that's around 240, right? 240 miles every month ang masisave mo sa car mo. 'Di ba? Laking ano din 'yon. And at the same time, yung gasoline, makakatipid ka rin. So, much better talaga itong apartment na to. Value for money, and at the same time, makakatipid ako ng oras, gas, effort sa pagdadrive. So, I'm so happy. Yan, base tayo ng ibang comment. Nagla-log off kasi. Ang ganda ng apartment mo, ang daming amenities. OMG, mainit ba dyan kesa sa Ohio? Yes, mas mainit dito kesa sa Ohio. Pero yung init niya, just to be clear, hindi siya kasing init. Para sa akin na, hindi siya mainit para sa akin. Para sa akin, parang Pinas-style lang, mas mainit sa Middle East. Sanay na sanay ako sa init. In fact, sometimes nagpapatay pa ako ng aircon dito kapag hindi naman kailangan. Tapos, ano pa? So, ang weather dito, okay sa akin. Sabi nila, mainit na daw to. Pero para sa akin, hindi siya mainit. Over-exaggerated yung mga naririnig natin. Kaya nga sabi ko, hanggat hindi nyo nararamdaman, don't judge, di ba? As in, over-exaggerated yung mga naririnig nating kwento. Ay, napaka-alinsangan, napakainit sa Texas, ayoko ganyan. No, no, no. Kung gusto nyong malaman, subukan ninyo. Pumunta kayo dito ng around siguro mga June, July hanggang August. Yan yung mga mainit na time dito sa Texas, or maybe May, mga ganyan, May, June, July, August, during the summertime. Mainit siya, pero especially kung galing kang Middle East, kayang-kaya siya lang. May taga-video na siya lang. Yeah, may tagahawak ng camera nung previous vlog ko. Si yun, kaibigan ko. Shalak ng apartment kan, pangmayaman. Hindi naman, sakto lang, comfortable, actually. Comfortable siya. Tama lang yung Kesa naman sa kumuha ko ng yung makakalas ako ng around $200 per month, pero hindi siya malapit sa ospital and hindi rin siya parang safe. Nurse Can, kumusta na ang second day mo dito sa Texas? Traffic will be your problem here in Texas, and parking space always full near the Walmart or any grocery. But anyway, sa mga days goes by, you will get used to it. Yes, that is correct. The parking space is horrible. In fact, dito pa lang sa apartment na to, nagkakaubusan ng parking space. That is why I get a reserved parking mismo dito. Pero ang kinuha ko ay uncovered lang for as long as merong reserve for me. Yan mga shalak, it's already 12:45. 12:45 na, and papunta akong ospital ngayon para sa aking onboarding. Ayan, shalak.
Onboarding na guys. Sa onboarding, isasubmit ko yung mga documents na kailangan. Tapos, ano pa? Anuhin ko rin. Magme-medical din ata ako. Drug test, tuberculosis, lahat. At kung ano-ano pa. Mga shalak. 'Di ba? Needle na naman. Blood works. Tapos injection. Ito pa naman yung ayaw ko. Nurse ako pero ayaw ko ng mga ganitong procedure. Nakakaloka. Shalak. Masyadong ano to? Maikli yung aking pain tolerance. Shalak. Dara na, mga ano lang ang ospital dito, mga 5 to 6 minutes lang, nandun na tayo. Dito na tayo guys, naligaw pa ako siya, nagpunta ako sa ED. Laking ospital nito ha. Ayan, Shalak guys, kakatapos lang ng aking pre-employment onboarding, ayan. Kwento ko sa inyo kung anong nangyari. Pero ito lang guys, pag uwi ko na ng bahay, Shalak guys, nakakaloka yung employer, yung previous employer na inalisan ko. Nag-pre-check yung ospital, hindi yung sa verified na yung sa sa Philippines, and then fully verified na rin yung Saudi Arabia. Pero alam niyo yung nakakaloka, dito pa talaga. Buti na lang dito yung dito pa talaga yung sa Amerika, yung kakaalis ko lang. Besh, wala daw akong records nung tumawag. What the fuck? Shalak, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Galit na galit siguro sa akin, no? Yung previous nakakaloka. Shalak, ewan ko kung anong nangyari, pero hindi ko na lang tinanong. Sabi ko, here is my W2, here's my tax return, everything. Tingnan nyo, I am employed from 2023 up until last week, which is August 2. Mga shalak talaga, darn, nakakaloka. Anyway, kwentuhan ko kayo sa sa bahay na kung ano talaga yung mga nangyari. Shalak. Guys, so shalak, ang ganda ng oh, pak. Ayun, yun na nga guys, ay hindi na ako nakapag-update kanina. Lumabas kasi kami ng friend ko, may pinuntahan. Yun, after ng pre-employment process ko, ay hello guys, ayan, gabi na, kakabalik ko lang from the gym, yung fitness center ng ospital. Thank you so much. Nagbabasa-basa ako ng mga comment. Alam nyo naman yan, parati kong na-appreciate yung mga comment ninyo guys. Dito, pinost ko yung parang, pinost ko guys yung parang vlog ko about sana tama yung naging desisyon ko na pumunta dito sa Amerika. Sana, pumunta dito sa Houston. Nasa Amerika na pala ako. Na pumunta dito sa Houston, and sana kung ano man yung mga nangyari for the past 2 weeks is kagustuhan ng Diyos, or it's all His plan na mapunta ako dito. Kasi right now, I am so emotionally disturbed. Parang napapaisip ako ng paulit-ulit kung tama ba yung ginawa ko, kung ito ba yung makakabuti para sa akin. Pero at the same time, naiisip ko rin ng paulit-ulit na parang kung hindi man ito yung best para sa akin, for sure, ginawa na ng Diyos ang lahat para mapigilan ako na pumunta dito sa Texas, 'di ba? Pero binigyan niya ako ng, instead na pigilan niya ako, ay binigyan niya ako ng opportunity or job opportunity. Before ako makarating dito sa Texas, I was hired. I got a job or offer letter from one of the hospital here. Tapos, parang naging maganda or smooth sailing
yung paglipat ko dito sa Texas. It's just that nung nandito na ako nitong mga nakaraang araw ay nakaramdam ako ng pagkalungkot. Parang, I don't know, sana maging worth it. Naiyak ko sa sibuyas, guys. Charis, joke lang. Kasi ako, nagluluto ako ng adobo kasi ito yung parang post-workout meal ko. Ano lang, simpleng adobo lang, guys. Ayun, sana maano ko rin sa inyo, siguro in the future, ma-elaborate ko din sa inyo further kung bakit ako parang nalulungkot ng sobra ngayon. Hopefully soon, guys. Not soon, but hopefully in the future vlog ay masabi ko din sa inyo, 'di ba? Ikukwento ko naman sa inyo lahat ng buong buo, 'di ba? Except sa yung sahod ko. Hindi ko kinakwento, guys. O yung hourly rate. Guys, meron tayong mga information na I will keep it to myself or private na. Okay, yung sinasahod ko, kung magkano yung hourly rate ko, kung may bonus ba akong natanggap, kung magkano yung relocation assistance, kung magkano yung lahat, yung mga specific amount, guys, ay ipa-private ko na lang, sa akin na lang yun. Pero, yung comparison kung magkano yung bills ko dito, and then kumpara sa sinasahod ko, ganyan-ganyan, ay i-elaborate ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kapag nakatanggap na ako ng first sahod, or siguro hindi sa first sahod kasi hindi pa yun yung parang basis mo. Siguro after mga 2 or 3 yung mga ikatlo or ika-apat na paycheck ko nang walang overtime, sasabihin ko sa inyo, guys. Ikukumpara natin kung magkano yung difference ng net income versus bills and the savings. 'Di ba? Kasi sa Ohio, ang sinasahod ko kumpara doon sa mga bills ko is that yung bills ko ay umaabot ng mga siguro nasa mga close to 50%, like 40 to 50% of my salary goes to my bills, and the rest is just like siguro mga 55% to 60% tipid na. Pag sinabi kong bills, guys, kasama na doon lahat. Budget ko sa grocery, budget sa apartment, budget sa lahat, budget sa gas, budget sa insurance, both health insurance, car insurance, renter's insurance, lahat budgeted na yon. So 40 to 50%, let's say. Yes, 40 to 50% ay napupunta sa bills. Let's see kung bababa yon. Hopefully, we can manage it siguro mga 30 to 40%. Let's see, kasi yung hourly rate ko naman is higher, much higher compared to my hourly rate when I am still working in Ohio. So let's see. Tapos meron pang parang mga critical pay since I will be working in the emergency department. They are offering an additional like $2 lang naman eh. $2 critical pay. Malaki na yon, guys, kung i-ano nyo sa, kunyari, yung average na 144 hours per to $2. Nasa rin yun, $300 gross. Tapos after ng tax per month ay per hour, yeah,
$2 to $2, mga ganyan, di ba? After ng tax, siguro mga 220, 230, di ba? Meron pa ka rin makukuha, di ba? Na additional. So, 230, 250 per month ay napakalaking bagay na, di ba? Pandagdag sa mga babayaran mong bills. Ayan, tutuloy ko lang itong hiwa-hiwa. Shella. Ayun guys, I'm so thankful and grateful sa mga prayers ninyo. Maraming salamat. Ayan, pasensya na rin kayo na parang dito ako hindi naman sa nagrarant ako, pero gusto ko lang i-show sa inyo yung parang emotion ko on my adjustment period para, hopefully may mga makarelate in the future na parang pag naglipat din sila ay mabalikan nila, ay, ito yung na-experience ni Nurse Kat, ay, ito yung parang pinagdaanan ni Nurse Kat, and this is just normal. Hopefully, malampasan ko itong mga pagsubok na ito emotionally. Physically, I'm okay. My health is okay. Lahat okay. But it's just that my emotional health is shalak. Diba? And sometimes, yung emotion natin, yun talaga yung parang beyond our control. Parang hindi natin nakokontrol. O siya, sige na, magluluto muna ako. Ayan guys, bukas na lang tayo magkita-kitang lahat. Tomorrow na lang. Thank you so much sa mga positive comments ninyo at pasensya na kung medyo negative or hindi maganda yung naging upload ko for today. Thank you so much to all of your prayers, advice, and motivation. Maraming salamat po. And see you tomorrow, guys. Hopefully, tomorrow will be a good day for me. It's a weekend. So, hopefully maging maganda yung pasok ng bukas para sa akin at para sa ating lahat. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga positive comments. Sabi dito, every decision is worth it basta maging positive. Kaya mo yan. Thank you so much. I believe in you. You'll do great in Texas. Maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa lahat. Thank you so. Kala mo naman ang daming ang daming nanonood, no? Parang hindi na maisa-isa. Thank you so much, guys. And I am happy to know na marami sa inyo ang maski medyo down yung vlog ko or hindi naman sa negative, like hindi siya masyadong energetic or medyo may halong negativity yung vlog ko, you still watch it. Maraming salamat po. And kayo ay nagiging dahilan ng smooth na transition ko or para mag-survive dito sa Houston. Shalak, sana makasurvive din tayo sa traffic. Charis, joke lang yun. Sige na, matulog na ako at medyo at ayaw pa rin kasing matulog ng parang masama yung loob or yung parang nalulungkot ng sobra-sobra, baka hindi na tayo magising. Charis, joke lang. Diba? So, thank you so much. Yung mga comments ninyo gives me inspiration na magpatuloy dito. At syempre, para Charis, ano bang nilagay mo sa mukha-mukha? Charis, nag-mask na ako para ma-relax tayo ng onte. O siya, sige na guys. Thank you so much and have a nice day. Good night everyone and see you all tomorrow. Shalak! Bye-bye!